Please pause for a while as we invoke the presence of the Almighty Father. Let us pray. O God, Creator of all things, Master of life, Fountain of eternal joy, we praise your magnificent name and express our gratitude for the gift of life that you have bestowed upon us. Thank you, Lord, for this beautiful world you've made for us. Thank you to our leaders who show us the path of goodness. Thank you to our colleagues who teach us about friendship and make our workplace an enjoyable place to be. As we commence our endeavor, grant us wisdom and insight, openness and enthusiasm, humility and tolerance. May everyone be inspired in everything we do, and may your saving grace remain with us, so that all our prayers and efforts begin and end with you. Teach us endurance, Lord, so that at the end of the day, we can say, we live according to your will. All this we ask and pray in your mighty name. Amen. Mga kababayan, ang pagkansanaw ng Pilipinas. Talas ng silanganan, kalag ng puso, sa titik mo'y buhay, lupang hinirang, tuyat ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa dagat at puntok sa simoy, sa langit mo pagkaw, may dilagang tulakaw, sa pagdahang pinamahal, ang pusat ng patawag mo'y tagumpay na nagdilingin, ang bituin at araw niya kailan ay di magdidinig. Luma ng araw ng buwan, bakit pagsingka, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagko'y mga aping, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maaari na po tayo mabuko. Minsan pa, magandang umaga sa ating lahat. Para po kilalanin muna natin yung ating mga participants na narito ngayon. Alam niyo, bigla pong matake yung ahem sa akin. Parang hindi tuloy ako makapagsalita ng maayos. Bakit kamo? Kasi panay leader po ngayon yung kaharap natin dito. Palakpakan naman po sa mga leader ng ganito. Meron pong nanggaling ng Antipolo, si Jerio. Ayun, nakasama rin natin sa media. May mga taga Maynila, si Alex, si Resty. Galing ng Quezon City, si Gary Lim. Naroon siya, ang kasama niya si Kapitana Mila ng Caloocan. May taga Quezon City ulit, si Dolly. Marikina, si Josie. Caloocan, si Rex. Caloocan din, si Manny Zapata, si Asek Manny Zapata, nandito, former Assistant Secretary ng sa Tanay naman ang galing itong si Renato Tagubaras. Yan. Tapos galing ng Binangonan si Don Don.
galing ng Taytay si Bert, at galing din ng Binangonan si Ramon. Meron pa pala si Ray, yung leader ng Ilusang Pagbabago Legal Organization Incorporated ng Quezon. Narito din para umagapay sa atin ang ating mga kasamahang malisog na galing pa ng Central Luzon. Andito po si Bertel at si Roland at Evelyn kaya ito ng Manila. Ay, magandang umaga. Sige, may karagdagan pa. Narito si Brian na galing ng Antipolo. Ayan, si Roland nga, nagaling ng Bataan, nabanggit natin kanina. Nandito rin si Nasser Ed Francisco ng C2D2. Galing ng Parañaque, Nelson. Si Sir Nelson. Okay. Galing ng Cavite, Budea. At galing ng Cavite, Jackie. Kung sino man po yung hindi nakapirma, hindi na tinatawag. Ayun. Dito na pala. Former Commissioner ng GAB. Si Sir Raul. Sino po kasama natin, Sir Raul? Diego Hernandez from Las Piñas. Okay. And Atty. Tabdasan, GAM, Okay. International Referee. Okay. Sige, yung hindi pumirma kasi, hindi natin masabi, pero banggitin na natin. Galing po ng Cavite. Si... Ano pangalan mo? Eugene. Okay. Sige. Palakpakan naman natin yung ating mga kasamahan sa FNI. Third floor. At saka Balateros. Yan. Balateros? Balateros pa? Okay. Kasi kinukuray ko lang kasi parang dinig ko Balateros. Parang wala naman natang Banateros. Yung mga bumabanat. Yes. So, minsan pa, salamat po sa lahat ng mga nagsidalo. Yung iba po, hindi ko nabanggit yata yung pangalan kasi hindi pa yata sila nakapirma. Ate Josie, yung iba yata hindi pa nakapirma. Pakinalang doon sa ibang hindi pa nakapirma, paikot nyo na lang siguro dito sa loob. Hindi po natin na palalawagin pa yung ating usapan. No? Hindi na natin palalayuin pa. Alam naman natin na ang ating bayan sa kasalukuyang panahon, ito mismong nagkakausap tayo ngayon, ay hirap na ang mga mamamayan. Ramdam ba ninyo? Yes. Buti na lang wala nakakaramdam. Ramdam ba ninyo? Yes. Kung gaano si Juan de la Cruz ay lalong inilulubog sa lusa ng paghihirap. Kaya upang mas lalo itong palamanan, paunawa sa atin, ano nga ba ang nagaganap sa ating lipunan sa panahong ito, hindi ko na po palalayuin pa. Palakpakan po natin ang ating mga panauhing pandangal. Narito po si Atty. Bill Rodriguez. Narito rin po si Atty. Trixie Cruz. Huwag po kayong mag-alala, parating na po yung iba pa. Punong-puno at titik sa bunga ang ating pag-uusap sa maghapong ito. Hindi po sayang yung ating panahon sa pagpunta ngayon dito. Sabi nga natin, ano nga ba yung kasalukuyang kalagayan? Sabi nung iba, okay na kami, meron namang ayuda. Okay na kami, kumakain pa naman kami ng 2 hanggang 3 beses isang araw. Sabi naman ng iba, hindi na kami papayag sa nangyayari. Buwan-buwan na lang, nang titingnan ko yung bill ko ng Meralco, pataas ng pataas ng pataas.
yung sasakyan ng aking anak tuwing tatakbo na problema. Dahil pupunti lang naman ang kanilang kita, napakaliit ng sweldo, pero yung pagtaas ng lahat ng produktong petrolyo, patuloy at patuloy na tumataas. Yung insidente ng kriminalidad ay lalong lumulubha. Ano nga ba ang dapat nating gawin sa panahon ito? Mananatili na lamang ba tayong nakapikit? Mananatili na lamang ba tayong naghihintay kung ano ang kaganapan bukas? Para po mas lalo mo itong bigyan ng lalim, nais po nating anyayahan muna dito sa ating harapan ang una po nating tagapagsalita. Walang dilit iba, ang ating pong pinagpipitaganang abogado na nakasama natin sa kampanya ng nakaraan. Palakpakan po natin at pasalubungan na may pagtanggap, Attorney Vic Rodriguez. Magandang tanghali po sa ating lahat. We'll try to make this as informal as possible. So, with your indulgence and with your permission, uupo na lang din po ako para tayo ay mas makapag-usap ng masinsinan. Muli magandang umaga. Tayo ay naririto. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin at dito sa hakbang ng Marisol. Dami kong nakita muli ng mga nakasama ko nung huling kampanya na ngayon ko lang din muli nakita. At masarap talaga kapag wala kang atraso sa tao, wala kang iniiwasan, hindi ka nanginyeme na batiin yung mga nakasalumuha mo dahil wala kang inonsen. Wala kang winalanghiya at higit sa lahat, wala kang pag-asa at pangarap na sinira. Wala kang pinaasa. Kaya nagpapasalamat ako, pati yung C2G2 na kanina nagkwekwentuhan kami. And dyan din si Doktora, sabi ko nga kanina, kinikilabutan ako na nagkwekwentuhan kami because I always give credit when credit is due. I cannot forget that rally we had in Marikina. Punong-puno yung amphitheater. And yun ay dahil sa tulong-tulong ng mga mamamayan na naniwala, nagtiwala at umasa sa liderato ni Bongbong Marcos kapag siya ay binayaan ng dakilang may kapal ng mandato para mamuno at maging pangulo ng ating bansa. Nakakahiya, pero linalabanan ko yung hiyang yun. Dahil alam naman ninyo na ako rin ang nakakaharap ninyo at ako rin ang umaharap sa lahat noong mga panahon na alanganin pa ang kanyang tindig bilang kandidato, hindi pa siguradong mananalo. Subalit, it feels good really, sincerely, to be meeting again the wonderful people, the wonderful relationship na tayo fostered during the campaign because wala ho akong pagkukulang sa kanila. At alam naman din ninyo lahat kung ano ang naging istorya at kung nasaan ngayon ang ating bansang Pilipinas. Right now, seemingly, we are on the brink of war with our superpower and nuclear-powered neighbor China. Bakit tayo umabot sa puntong ito? Pag-usapan nun natin yan bilang hakbang ng maisog, using our guide post, yung ating core values. Yung transparency, accountability, peace and security. Liderato may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Bakit tayo napasok sa gulo na halos makikipagdigma na tayo sa ating kapitbahay na China? If you may please recall, kahit latter part of last year, ang nasa balita, ang nasa pahayagan, ay ang sigalot at friction at ang tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. Wala ang Pilipinas dyan. Sure, we have an issue with them doon sa South China Sea. Klaruhin ko lang din
Wala ho sa mapa ang WPS, yung West Philippine Sea. Kahit anong navigational map, ang nakalagay po dyan ay South China Sea. I will not refer to it as West Philippine Sea because sa international law, ang tawag po dyan ng lahat, kahit ng barko, kahit ng eroplano, ay South China Sea. Now, pag tinawag natin South China Sea yan, tayo ba ay nagtatry doon sa Pilipino? Hindi. Tinutumid lang natin dito sa hakbang na maisog yung mga maling kwento. Wala pong West Philippine Sea. Subukan mo, pag nagnabigay ka ng barko, ilagay mo WPS, ikot ka ng ikot doon, maliligaw ka. Malamang mabangga ka pa ng kapwa mo barko. Subukan mo sa navigational map, sa compass or sa GPS ng eroplano, ilagay mo WPS. Hahanapin niya yun. At malamang nakababa ka na sa destinasyon mo, walang lalabas sa WPS. Okay. Kaya natin pinag-uusapan itong problema ng South China Sea sapagkat kailangan nating pigilan. Kayong lahat ay leaders. At nandyan din yung mga nanonood sa ating sa iba't ibang media platforms, social media platforms. This is the new media. And without them, I don't think lalayo at lalalim ng ganito ang hakbang ng maisog. Kanya, nais ko kayong pasalamatan yung ating mga nasa social media, yung vloggers, yung SMNI. Dahil kung wala kayo, suppress na yung traditional media. Pag traditional media, lanaw yan. Dito tayo sa new media, dito tayo sa social media. Dahil dito, hindi mo kayang pigilan dito. Real time. Lahat tayo pwede maging media. Upload mo lang naman yan eh. Sabay-sabay simultaneous. Ito yung malaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungod na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalaban ang higante, ang superpower at nuclear arm, China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims dyan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas, I think we only have 9. Ang Vietnam, I think they have more than 20. Bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala tayong diferensya supposedly with the Americans. Mahal natin yan. Nakipagdigma sa atin yan World War II. Nakipaglaban shoulder to shoulder. Dumanak ang dugo, magkakasabay, Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano.
magagaling po tayo mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago na yung World War II, kahit paano, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit sa kaban ng taong bayan. Itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagtikma. Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong deficit attitude, hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo. Nasa payagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kondinahin kung ano man ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the Chinese Coast Guard. Kung ano man yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat pinasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan mo natin mabuti, ano ba story ng China Sea, ng South China Sea na yan? Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa atin ng Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal noong panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpadala siya ng gray ship, o yung tinatawag nating Navy ship. Yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds na mga claimants. Sama na Taiwan, sama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag natin pasukan, wag natin i-militarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng estado na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso. Ang bayo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship. Na ang katotohanan, hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inuto-uto yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin ng panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Interest ng Amerikano ito. They want to remain the world, they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na naputulon ng daliri, talaga naman, then we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinubok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat mag-iinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, huwag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklap ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulong ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niya. Pero bahala kayo sa buhay. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauubos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto natin mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan.
Ginagamit lang silang phone ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, minasaklang Pilipino, anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan. Anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng gera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina. Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madaling mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Sila mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices. Sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat na tao yun, atin yun, Pilipino yun. Pero hindi tayo dapat makipagkiskisan sa bansang China. Hindi natin kaya. Huwag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano. Bitawan tayo niya. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return? Ibig sabihin, hindi tayo priority. Tatapusin ko muna yung digmaan doon sa Europa. Babalikan kita. Bala muna kayo dyan. It's popular kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya ang susulat ng kasaysayan. So naging popular yung I shall return. Bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami. Noong nagkamatayan na, yung higit kumulang 1 milyong Pilipino noong World War II, tsaka ka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayo papaya. Kaya rin nandirito ang hakbang ng Malisod. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Sa ating saligang batas, walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating sariling pagkakalinlan. Malinaw sa salig ng batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at aliado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ko abroad. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasama ang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalhin mo na yung Pilipinas sa tikbakan. Maraming mamamatay, hindi tayo handa. Ngayon, yung mga ayaw pakinggan yung ating panawagan na no to war, bakit hindi sila mauna? At sila yung nandoon sa frontline. Kesa yung mga kaawa-awa natin sundalo, ang nagagamit, baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng Malisod,
itong ating no to war advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor. Papasok na dyan yung sinong tama't mali. Papasok na dyan yung distraction. Papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbigkis-bigkis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali, pero hindi gera ang sagot. There is only one avenue left. E yan yung diplomatikong solusyon. Baka may magsasabi, ikaw naman panikan diplomatiko, takot ka ba? Hindi ako takot. Kaya lang, kaya ba natin makipagdigmaan? Kung kaya natin, may nasaktan ng Pilipino, ang dami nilang sinasabing prior sa nasaktan ng Pilipino, then declare war against China. Nasado tayong giliw na giliw sa Mutual Defense Treaty of 1951. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po otomatiko na tutulong ang Amerika pag tayo ay napatrobol. Yan ay dadaan sa kanilang kongreso. At yung kanilang kongreso magdedesisyon, should we support the Philippines and let the MDT, the 1951 Mutual Defense Treaty, take into effect and support the Philippines, send troops, send weapons, send missiles, and whatever. Hindi po automatic yun. Kaya malaking kahibangan yung sinasabi ng mga nasa pamahalaan na otomatiko o tutulong ang Amerikano. Hindi totoo yan. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng Maisog. Sapagkat ang hakbang ng Maisog, minumulat ang mga kababayan natin sa totoong estado ng ating bansa. Binibisto ng hakbang ng Maisog yung pagsisinungaling, korupsyon, pagnanakaw, at kabulaanan ay kinakalat ng kasulukuyang administrasyon. Ang hakbang ng Maisog ay tumutupad at tumutugon sa ating saligang batas. We are not calling for the ouster or the downfall of this administration, but allow us to exercise all our rights enshrined and enumerated and guaranteed, especially under Article 3 of our Constitution. We have an operating Constitution. And yet, linalapastangan ng ating karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng hindi natin pagsang-ayon sa mga maling polisiya, sa korupsyon, sa direksyong tinatahak ng gobyerno tungo sa gera dyan sa South China Sea. Hindi tayo dapat matakot at hindi rin tayo dapat magpapigil. Itong usapin ng China Sea, nagsimula hakbang na Maisog, ang sinasabi, may nagsabi sa akin, hindi maintindihan ng ating mga kababayan ang issue ng South China Sea. Malayo sa sikmura yan, ang gusto nila yung pagkain. Kako hindi. Pag pumutok itong gerang ito, mararamdaman ninyo, hindi lang malapit sa sikmura ito. Buhay nating mga Pilipino ang nakataya dito. Kaya sa ayon sa gusto ninyo, babalik-balikan ang hakbang ng Maisog itong usapin ng South China Sea. Because itong usapin ito ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino. We have to elevate the political discourse. Huwag tayong sasabay doon sa mga vloggers na walang gawin kundi makapanira na lamang. Yung mga yon tatanggap lang ng script, babasahin. Have you seen any of them in a public discourse without a script? Wala. Bakit? Rine-rehearse nila. Pati manira ng kapwa, rine-rehearse pa nila. Di bali na yun? Iwan natin yun. Mas importante yung higit na nakararaming Pilipino. Kaya ako, painstakingly, sinisinsin ko, pinapaliwanag ko sa inyo
Hindi malayo sa sikmura ito. Buhay natin ang nakataya dito. And trust me, mga kababayan, mas madaling pigilan ang gerang magaganap pa lamang kesa sa isang gerang sumabog na. Hindi natin mapipigilan. Huwag tayong umabot sa punto yun. And it is important for you to know, dahil sabi ko nga nung aking mensahe doon sa Angeles nung nakaraang Lunes, ang hakbang ng maisog is not just here to ignite your passion. We are here to inform you of the real issues that are besetting the nation. Because igniting your passion is not equal to patriotism. No! Malaking pagkukulang sa akin yun. At least I can speak for myself, but I think I can also speak on behalf ng mga maisog. Hindi namin pwedeng gasolinahan lang yung inyong nag-aalam na damdamin. Nang hindi sinasabi sa inyo yung mga totoong issues na dapat nating harapin at kalampagin ng gobyerno. Dinalapastangan nila ang ating saligang batas. Malinaw din sa Article 13, Section 16 ng ating saligang batas. Ang karapatan, kayo, ang right ng mga tao at ng kanyang organization to an effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Hindi pwedeng sila-sila lang kung anong mabuti para sa kanila. Tapos gagalawin pa nila yung saligang batas. Ang daming violations na ang ginagawa nila considering na buhay ang ating saligang batas. Sinisikil nga yung ating karapatan. Ginigipit nga ang kanilang kritiko. Yung mga dissenter, yung tinatrato nilang political inconvenience. Sinisikil nila. Meron pa tayong konstitusyon. Huwag ho kayong maniwala na gagalawin lang nila yung economic provisions dahil yun daw ang dahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas. Yan ay malaking kasinungalingan. Mahirap ang Pilipinas dahil sa korupsyon ng mga magnanakaw na politiko. Itigil ninyo ang inyong korupsyon na binubusog niyo ang inyong mga bulsa. Ibalik ninyo ang pera sa kabatang bayan and implement ninyo ng tama yung kakapalanggot na pera ng Pilipino. Transparency and accountability. Hanggang ngayon, hindi nila inaharap. Yung sinisigaw natin dito sa hakbang ng maisog. Bakit ninyo tinatago sa taong bayan yung 800 billion unprogrammed funds? Nakita ko si Joey, siya nagpauso nito, hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Imagine niyo mga kababayan, yung 800 billion pesos. Gaano kahabang kalsada yan kung hindi nila ninanakaw? Yung traffic sa Metro Manila, dahil kakulangan na ng kalsada. Sinasabi may right of way issue, walang budget. Imagine ho ninyo kung ilang kilometro, ilang daang kilometro, yung 800 billion pesos na unprogrammed funds o sinasabing Presidential Pork Barrel Fund. Gaano kahaba yun? Yung 800 billion na yan, ilang tulay ang kayang buuin yan para hindi na tumatawid sa ilog o kaya sa dagat yung mga kababayan natin na malalayo yung lugar ng kanilang bayan o ng kanilang mga isla. Saan napupunta? Sa bulsa ng korap na politiko. Then again, the problem is not the Constitution. The problem is their graft and corruption. Yan ang problema noon at higit na lumalala ngayon. Huwag tayong papayag na galawin nila ang ating saligang batas. Huwag tayong maniwala na pagka ginalaw yung economic provision, yayaman na ang Pilipinas. Ito ho yung mensahe sinabi ko sa ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at China. Kahit sinong mga kampanya or charter change at sasabihin, economic provisions lang ang gagawin para yumaman na ang Pilipinas. Yung mga kababayan nating OFW,
Ito hamon ko sa kanila. Kapag kami nagpunta ditong politiko, when I was in Hong Kong, at yan ang linya, tanongin ninyo. Halimbawa, magpauto kami sa iyo, congressman, or senator, or kung ano man. At sabihin namin, sige, charter change kami, economic provision lang, para yayaman ang Pilipinas. Tanongin niyo kung sino mangangampanya dyan, kahit dito sa Pilipinas. Pag pinagbigyan namin yung hilig nyo, yung kapritsyo nyo, in 5 years, uuwi na ba yung mga kababayan nating OFW sa Hong Kong? Dahil kailangan, pwede na silang bumalik dito, manatili rito, at hindi na sila magiging OFW. Pag kaya nilang sagutin yan, nang nakatingin sa inyong mata, at sasabihin, in 5 years, pabalikin mo na yung mga OFW, hindi na kayo kinakailangan mga ibang bayan sapagkat mayaman na ang Pilipinas. Hindi nila kayo sasagutin ng oo. Dahil ito ay isa sa maraming kabaligtanaang ikinakalat ng kasalukuyang administrasyon. And I'm here, hakbang na may iso, I've helped this administration come to life. Alam niyo yan. I've worked so hard, I've devoted much of my many good years of my life to bring this administration to where it is now. Kaya ako nagsasalita dahil nahihiya ako sa mga kagaya ninyo na nakaharap ko at naniwala na mayroong pagbabago pag nanalo si Bongbong Marcos. Yan ang masakit na katotohanan. Araw-araw ng buhay ko, kinakailangan kong harapin. Pero hindi ako nahihiya dahil pinilit ko. All the time that I was there, I fought for you. Pinaglaban ko yung vision na gusto natin. Kaya alam, mag-isa lang ako eh. Sabi ko nga doon sa interview ni Maharlika sa akin, nakita ko sila eh. Ang dami nila, counterflow lahat. Ang dami nila, ang dami-dami nila. Hindi nila mahal ang Pilipino. Sarili lang nila ang interest nila. Huwag tayong kumain. Yung corruption, yung transparency, yung accountability, yung investigation sa Senado. Bakit yung pagsiserve ng warrant of arrest sa isang akusado sa Davao, kinakailangan ng 2 batalyon? Isang tao lang ang hinahanap mo. Sabihin mo ng 5, kasama yung ibang akusado. Pero itong tao ito at yung mga kasama niya, pati yung kanyang religious group, ay hindi kilalang violente. Bakit kailangan mong dalahan ng 2 batalyon? Sapagkat gusto mong magbigay ng mensahe sa lahat ng kritiko mo, ito ang aabuti mo pagka hindi ka tumigil, nakakabatikos sa mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Pananakot yun eh. Pananakot yun. Tinatapakan nila yung ating karapatan, huwag tayong pumayag. Yung hakbang ng maisog rally, pinipigil nila. Akala ko ba linalanaw? Eh kung linalanaw, hayaan mo. Ibig sabihin, walang bisa. Ibig sabihin, walang epekto. Ibig sabihin, hindi sinusundan ng tao. Pinipigil mo eh. Ibig sabihin, alam mo na ang tao dahan-dahan ay namumulat at ang Pilipino ay mulat na. Hindi na magpapabudol muli. Yan din ho ang ating mensahe sa inyo. And yung ating security, nag-iimbestiga yung isang komite sa Senado tungkol doon sa PDEA leaks. At yung sinasabi nilang biggest drug haul in the history of Philippine drug enforcement. Ano na nangyari? Yung taong dahilan kung bakit nagkaroon ng investigation, dahil siya mismo yung sumulat at nagboluntaryo na wala akong kinalaman dyan sa leak na yan, I'm willing to face any investigation. Yun pa ang kinulong. Samantalang yung iprinesentang video na nagbabanggit ng mga pangalan na tinatangka o pagtatangkaan pagtahimikin at alokin na kung ano man, pera, posisyon, o kung ano man, yung taong nagtetestigo, hindi pinatatawag. Bakit hindi yun imbestigahan?
Bakit hindi ituloy yung investigation at ipatawag mo yung mga pangalang binanggit? Kung talagang parehas ang gobyernong ito. Yung nakabinbin na investigation sa agricultural smuggling sa House of Representatives, ang dami-dami nilang investigasyon gustong gawin. Bakit yung investigation sa agricultural smuggling ay itinigil? Hanggang ngayon nakatiwangwang. Dahil ba yung pangalang Michael Ma ay malapit sa palasyo? Nasaan ang hustisya? Dahil ba yung pangalang nabanggit doon sa video presenta sa Senado, doon sa investigation ng PDEA, yung James Kumar, ay dahil ba malalapit sa malalaking politiko? Nasaan ang hustisya? Hindi ko sinasabing sila'y guilty. Pero kung hindi sila guilty, marapat lalo na bigyan mo sila ng due process, ipatawag mo, tanungin mo, at hayaan mo sila magpaliwanag kung ano yung partisipasyon nila, bakit nababanggit ang kanilang pangalan. Hindi lahat ng nangyayari sa bansa isisisi mo sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte. Yung problema ng South China Sea, nagsimula nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpauto tayo diyan sa mga Amerikano. Nung sinasabing sabayang withdrawal ng ating gray ship, wala naman pala. Hindi interes ng Estados Unidos na magkaroon ng stability ang relasyon ng Pilipinas at China. Bakit? Magiging irrelevant sila in this part of the world. Natatakot silang palitan sila ng China pagdating sa impluensya dito sa sphere, dito sa bahagi ito ng mundo. Bakit hindi ninyo hayaan ang Pilipino na pumili ng kanyang sariling foreign policy? Huwag nyo kaming diktahan, hindi nyo na kami kolonya, hindi nyo kami pag-aari, at hindi nyo kami tautauhan. At yan ang dapat na sinusunod din ng pamahalaan. And again, kita ko na yung mga iba pang magsasalita, ang pakiusap ko lang sa inyo, alam kong nakakapagod itong ginagawa natin. Kaya lang, walang magmamalasakit sa Pilipino, kundi tayo na nagsasabi, magkakasama, nagmamalasakit sa isa't isa. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa na nakaharap ko, China, Macau, Hong Kong, New York, sa USA, at sa Japan, sila ay kaisa natin. Sila'y nalulungkot. They want to participate and be with us physically, personally. But may mga trabaho sila. Kaya nga sila naging OFW. Wala opportunity rito. Wala opportunity sa Pilipinas. Bakit naman nila hayaang ma-assign sila 2 years, 3 years, 5 years? Kahiwalay sa kanilang asawa, sa mga anak. Eh kung may pagkakataon dito kumita ng marangal. Kung mayroong opportunity dito magtrabaho. Sila ay kaisa natin. Sila ay kaisa natin. At yun din ang hinihingi nila. Kung sila sa ibang bansa ay nagsasalita na, tayo rin ay magsimulang magbuklod-buklod, magsalita. We are not calling for the downfall of this administration. Ang hinihingi natin, matuto kayong makinig sa boses ng soberanya. Huwag sa boses ng iilan, lalo pa ng iilang pamilya. Hindi interes ng Pilipino yung pa-champagne tayo, pa-kabyar-kabyar, pa-buffet-buffet. Ang interes lang ng Pilipino may tawid yung isang buong araw na nakakakain ng 3 beses isang araw. Mahirap pang intindihin nyo. Ang interes ng Pilipino ay mapaaral ang kanilang mga anak. Hoping that, pag napag-graduate nila yung kanilang mga anak, yung mga anak nila ay magkakatrabaho at mag-aahon sa kanila sa hirap. Yan ang interes ng Pilipino. Hindi ang digmaan sa ating kapitbahay na China. Kailangan malinaw sa ating lahat yan. Ang interes ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi pansamantalang aliw, dala ng ayuda. Dala ng akap. Dala ng suhol. Pera ng Pilipino yan. Huwag mong ipamuka sa recipient na kaya kita binibigyan ng 5,000 galing sa bulsa mo yan.
Pera ng Pilipino yan. At mga kababayan, yung binibigay nilang ayuda, kakapiranggot lang yan sa 800 billion pesos na itinatago nila sa atin. Tatandaan ninyo, 800 billion pesos. 5.700 trillion ang budget natin ngayon. Next year daw ay 6.2 trillion. Magkakano na naman ang nanakawin nila? Nasa sa inyong kamay, mga kababayan, hanggang kailan yung gusto ganito estado natin. Ayaw nyo bang umunlad? Hindi lang ang inyong pamumuhay, kundi ang ating bansa. Ayaw nyo bang yumaman ang ating ekonomiya, hindi lang yung ating mga kanya-kanyang hanap buhay. Ayaw nyo ba na yung mga anak natin at yung darating pang salinlahi, mararamdaman din yung nararamdaman ng ating mga kapitbahay sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, pati na sa Amerika. Ayaw ba natin yun? Ayaw ba natin yung payapa na yung ating mga lansangan? At ayaw ba natin matigil na itong drug proliferation at drug addiction? Maraming kasinungalingang ginagawa ang pamahalaan. And I think, nagsalita na rin, kahapon naglabas ng pahayag ang pangalawang Pangulo, si VP Inday Sara, at siya ay humakbang ng mag-isip. Ito ay leadership by example. Nagbitiw bilang secretary ng DepEd. She made the supreme sacrifice. At siguro naman, yung merong pang dangal na natitira sa pamahalaan, gawin ninyo yung nararapat. Yung sa Senado, huwag i-terminate yung investigation. Ituloy nyo yan. Dahil gusto ng Pilipinong malaman, ano ba ang katotohanan doon sa sinasabing biggest drug haul in the history of drug enforcement of our country? Nasaan na yung driver? Nasaan na yung Canadian? Sasabihin niyo hindi namin pwedeng banggitin ng detalye sapagkat may karapatan sila. Eh si Kibuloy, wala palang karapatan. Hindi ako lawyer ni Pastor Kibuloy. Pero ginagamit ko lang sa kanila yung argumentong ginagamit nila pagka sila'y nagkukumplit. Hindi pwedeng banggitin yung pangalan, hindi pwedeng ipakita yung mukha. Nung driver ng van na merong ilang bilyong droga yung nahuli raw sa Batangas, pati yung Canadian na nahuli, hindi pwedeng bigay yung identity, hindi pwedeng ibigay yung mukha. So si Pastor Kibuloy walang karapatan. Si J.M. Morales, yung dating PDEA agent, walang karapatan yun. Kinulong pa ninyo. Mas mataas ang karapatan nun kaysa doon sa sinasabing actress na kasama doon sa larawan. Eh meron tayong tinititigan, meron tayong tinitingnan lang. Nasaan ang hustisya ron? Panahon na para mamulat. And again, we will do this painstakingly. Tsatsagayin natin para mamulat kayo. Itong akbang ng maisip, hindi ho para kay Pierre dito. Hindi ito para sa akin, hindi ito para kay Atty. Trixie, hindi ito para kay Atty. Glencio, hindi ito para kay Dr. Lorraine, hindi ito para kay Harry Roque. Ito ay para sa ating bansa, para sa ating mga kabataan, yung darating pang salinlahi. Let's say no to war, let's push for peace. Believe me, mas madaling pigilan itong napipintong digmaan kaysa patigilin mo ang armadong sigalot na nagsimula na. Huwag nating papatik sa ganun. And with hakbang na may isog, I urge all of you at ng ating kababayan, naglabas ng statement ang hakbang ng may isog. Basahin ko lang po ang hamong iniwan ko sa inyo base doon sa parte ng statement na ito. That hakbang ng may isog stands solidly behind the courageous decision of Vice President Inday Sara Duterte. The time has come for all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand now and save our country from the morally bankrupt Marcos administration.
Maraming salamat. Magandang araw po. Hello. Ayan, maraming salamat, Atty. Vic. Sabi nga ni Atty. Vic kanina, pera mo ba yan? Pera nga ba nila yan? Nakakatikim naman tayo ng mumu, okay na ba sa inyo yun? Okay ba sa inyo yung binibigyan kayo ng ayuda na kakaperanggot? Pagkatapos napakalaki ng kapalit? Okay na ba sa atin yun? Salamat sa isang sumagot. Gusto ko. Okay na ba sa atin yun? Hindi! Yun, oh. May sumagot na. Eh sa harap ng napakaraming issue na ito, ang dami-dami ng binanggit ni Atty. Vic, siguro naman, unti-unti na namumulat yung mga mata natin. Unti-unti na nabubukas yung mga tainga natin. Hindi na natin muna pansamantala, no? Sabi kasi, dalawa-dalawa yung sinasabing request. Yung isa, baka pwedeng agara mag-open forum na. Yung isa naman ay pakainin na tayo. Pwede bang mag-request sa inyo? Buksan muna natin yung hapag para doon sa open forum, sa press con, bago po tayo mag-open forum at habang kumakain tayo. Okay lang po ba yun? Sasabay natin sa open forum yung ating pagkain. Okay lang ba yun? Kaya pang tiisin? Total, nagkapi naman yata tayo kanina. Anyway, bago po tayo pumunta doon sa ating sinasabing press conference, ina-acknowledge po muna natin. Sabi ko sa inyo, marami tayong battery of speakers sa araw na ito. Ina-acknowledge po natin ang pagbibigay sa atin ng panahon ng isa po sa ating mga kaibigan na lumalaban para sa ating bayan. Palakpakan natin ang ating pong isang kaibigan, ang tunay na maisog, Atty. Glenn Chong. At hindi po ito natatapos ang bilang ng ating mga tagapagsalita. Narito rin po ang isang magiting. Sabi kanina ni Atty. Vic, nakulong. Ito po nakulong para sa bayan. Palakpakan po natin, Dr. Lorraine Baden. Ito po kayo. At dahil narito na po yung ating mga tagapagsalita, buksan po natin ngayon yung ating kapag para sa ating pong press conference. Magandang hapon. Ito po ang first statement ng Hakbang ng Maisog. At 2:21 p.m. June 19, 2024, Vice President Sara Duterte has ceased to be part of the official family of the administration of President Ferdinand Marcos Jr. She personally went to Malacanang to tender her resignation as Secretary of the Department of Education and as Vice Chairperson of the NTF-ELCAP effective July 19, 2024. Vice President Duterte was one of the few bright lights of an administration that has started strong but has gone terribly wrong. At the time of her resignation, she got the highest approval rating in all the credible surveys, while the Department of Education, which she headed until her resignation, was the most trusted and best performing agency under the Marcos administration. On top of this is the runaway leader. She's the runaway leader in all the surveys for the most preferred candidate in the 2028 presidential elections. As it turned out, this sort of became her undoing in an administration where excellence is an exception. She was hailed to court over confidential and intelligence discretionary funds,
threatened with impeachment in Congress, included belatedly in the charges before the International Criminal Court, and questioned by the Commission on Audit. What makes it painful and regrettable is that the baseless accusations against her were all initiated and sustained by allies of President Marcos. All the while, the Filipino people suffer from the worsening economy, deteriorating peace and order, unchecked graft and corruption, government incompetence, and real and present danger of war. Instead of addressing these pressing concerns, the Marcos administration has resorted to massive payouts that further drain already badly depleted government coffers. Alarmed and concerned, former President Rodrigo Duterte was forced to come out of retirement to address these pressing issues, including the President's drug problem, and more importantly, to denounce the bogus People's Initiative, which is nothing but a shameless scheme to change the Constitution, not just to guarantee the lifting and extension of term limits, but to perpetuate the ruling family's grip on the presidency. This led to the birth of the Hakbang ng Maisog, a timely step in the Filipino people's struggle for transparency, accountability, peace, and security. After the opening salvo in Davao City, the Marcos administration scrambled to meet the challenge. Instead of shaping up, it resorted to suppression of the people's rights to free expression and seek redress of grievances. Abusing the powers and resources at its disposal, the Marcos administration denied application for rallies in Bustos, Bulacan, Dumaguete City, Tacloban City. Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama were suspended after allowing rallies in Tagum City and Cebu City respectively. The Marcos administration, however, showed its worst in Tacloban City, the stronghold of Speaker Ferdinand Martin Romualdez and hometown of the mother of President Marcos. Unlike in Bustos and Dumaguete, where only the proposed rally sites were sealed off, all the public parks were turned into virtual depots of trucks and heavy equipment. Among others, all the plane tickets on the rally date and the day before were suspiciously sold out. The suppression of these basic rights enshrined by the Constitution in the Maisog rallies and all forms of protest against the Marcos administration's abuse of power and resources will not succeed. For as long as the needed reforms, particularly those addressing the basic needs of the people, remain unaddressed, the voices of the brave will not be silenced. With the resignation of Vice President Duterte from the Marcos administration, the last facade of law and order and public service has been removed. Worse, the threat of war looms bigger as the Marcos administration sees it as a justifiable option to declare martial law and remain in power. As the nation's second highest ranking public official, the most credible and popular one at that, Vice President Duterte is in the best position to lead the people's voice against the excesses and abuses of the Marcos administration and to prevent war from breaking out. In line with this, the Hakbang ng Maisog Coalition for Transparency, Accountability, Peace, and Security, therefore, extends this invitation to Vice President Duterte to take over the helm in this historic and heroic struggle at this crucial juncture of our nation's history. We stand solidly behind the courageous decision of Vice President Sara. The time has come for all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand and save our country from the morally bankrupt Marcos administration. No to Chacha, no to martial law, no to war. Transparency, accountability, peace, and security now. Defend the flag. Mabuhay si Vice President Inday.
Hindi po tayo mag-entertain ng mga tanong mula sa ating mga kasama na sa media dito po sa Pilipinas. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po. Marlon Purificacion po ng Third Floor Studio sa YouTube channel po. Nakakatuwang tingnan yung apat. Hindi ko alam kung ilan dito magiging senador o ilan dito ibabalik ko. Tuloy ko na po yung comment nyo, mga sirs and moms. Sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary and Vice Chairman ng NTF-ELCA, makakasahan ka ba sa mga susunod ng hakbang na may si Inday Sara Duterte? I think, Marlon, you just have to refer to the press statement of the Hakbang Iso. As to the decision of the Vice President, I think we are in no position to second guess or insinuate kung ano man yung kanyang future plans. And again, Hakbang Iso is calling for transparency, accountability, peace and security. Kung ano man ang naging pahayag ni Vice President Inday, I think none of us here are in the position to somehow insinuate kung saan siya patungo. In addition po doon sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, I'll be very frank. This incumbent, the one sitting in Malacanang, is not legitimately elected. I stand by my accusations na minanipula nila yung election system. Therefore, yung pag-alis ni Vice President Sara Duterte is the right move because for me, I don't want her, yung legitimacy ng kanyang election will give also a semblance of legitimacy dito sa kay Marcos. I maintain Marcos manipulated his election results. That's what I want to talk about after. Amen. Marlon, thank you so much for your question. Right now, how I feel, that's what you asked about, how I feel when she resigned as DepEd Secretary and Chair of the NTF-ELCA. My heart is filled with nothing but love and gratitude for our Vice President. Because in this administration, she was a beacon of light. Puro kadiliman ang nakita natin. In the midst of all this kawalangyaan, brazen, and shameless impunity of stealing from the Filipino people and utter lack of respect and walang public service, she shone bright because siya ang totoong public servant. She showed it, and we are very grateful to the Filipino people for giving also back generously their trust and approval of our Vice President consistently since she sat in office while the President's trust and approval ratings plummeted. So right now, this is all I really feel. Love and gratitude that we had her as a DepEd Secretary, most especially because nag-co-vice chair siya ng ELCA. So isang public servant na napakaliwanag kung saan siya nakatayo pagdating sa CPP, NPA, NDF, hindi siya nag-waiver, walang politika-politika, at sinubukang bahiran ang kanyang dangal ng katiwalian daw, pero hindi dumidikit talaga kasi hindi siya magnanakaw katulad nila. So ako yung nagpapasalamat lang na meron tayong ganong klaseng Vice President at a time of turmoil and darkness in our country's chapter right now. So that's it. Thank you. Hello. Okay, thank you very much po. Bago po i-proceed po ulit yung question, may I invite the Regional Conveners for NCR, Mr. Ricky Soto, and Sir Manny Sakanda. So next po, from third floor.
Follow-up. Follow up. Nung nakaraang hakbang ng Maisog, kinall out ni Mayor Baste si Senator Bongo. May ganitong klaseng sentimiento rin ba ang mga convener ng hakbang ng Maisog? I understand the sentiment of Mayor Bastet sapagkat iba rin naman yung naging relasyon nila. So for me, I think wala naman akong karapatang sumabat doon sa kung ano man ang relasyon nila. Kaya nakapagsalita na ganoon si Mayor Bastet. As to calling out anybody, malinaw na rin sa naging pahayag ng Hakbang ng Maisog. Ngayon ang panahon na lahat tayo ay manindigan at malaman kung ano ang ating paninindigan sa napakaraming issues na bumabagabag sa ating bansa. So, it's a voluntary thing for any patriotic Filipino to do. Ipahayag mo kung nasaang panig ka ba. Ikaw ba'y nasa panig ng sambayanang Pilipino o nandoon ka lang sa panig na convenient sa self-interest? Yun lang naman ang choice natin. So, ito'y panahon ng bawat Pilipino na tumindig at manindigan at sumama doon sa panig ng higit na nakararaming Pilipino. Another follow-up question po from third floor studio. Good afternoon po. As mentioned kanina by Attorney Vin Rodriguez, this year we have more than 5 trillion budget, and next year they're asking for more. The question is there really a way for us to stop them from asking for more? Kasi, so Wala, ang Pangulo ang nagsicertify ng kanyang proposed budget. Base na rin yun sa DBCC, yung konsultasyon nila, base na rin doon sa figures na pinifeed ng mga revenue agencies ng government, kung meron pa tayong sapat na pagkukunan. But kagaya nga ng yung taon ngayon, yung 5.7 trillion budget, higit kakalahati nun ay utang. Whether foreign or domestically sourced loan po yung higit kumulang kalahati ko. Yung 5.7 trillion. Kung nangutang ka na ng mga 2.5 trillion doon sa budget natin kasalukuyan ngayon, more or less mangungutang ka rin na higit kumulang ganung amount of 3 trillion just to satisfy yung budget mo for next year. Ang masakit nga doon, utang ka na nga ng utang, nakuha mo pang magtago ng 800 billion na unprogrammed funds. Yun, panluloko yun. Dahil yung 800 billion na yun, inutang din yun. At yun ay babayaran nyo, babayaran ko, babayaran natin. Kung wala ka na ng pera, simple na home economics and budgeting tayo. Kung ang isang ulo ng pamilya ay kumikita ng 100 piso, isang buwan, prudent ba ng financial management ng isang pamilya kung ang kita mo ay 100 piso lang, ang ginagastos ng pamilya mo ay 150 pesos? Saan mo kukunin yung 50 pesos? Hindi uutangin mo rin yun. Yung nagpautang sa'yo, whether yan ay individual, or kooperatiba, or bangko, whether formal or informal lending institution, hihingi sa'yo ng interest yan. Mababaon ka lang ng mababaon. Kaya nga babalik tayo doon sa matagal na kasabihan na ng mga Pilipino. Kapag kamaiksi ang kumon, matuto tayo mamaluto. Tama. Thank Po, you. thank you very much, Attorney Vic. Excuse me, Frederick. Yung tanong po sa ating mga police, if we can stop them from asking for more, I think they're going to increase by about 600 billion pesos. Not 600 billion, kasi 5.7 to 6.3.
Yung budget po natin, nagsisimula po yan sa National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program, ang nagdraft po niyan ay ang Executive Department. So, ang DBM, yes, ang DBM ang nagdraft niyan. So kung gusto nilang magnakaw, doon na ipapasok nila doon pa lang sa National Expenditure Program. So kung alin sila, alin pondo ang gusto nilang nakawin. So nakalatag na yan. The National Expenditure Program, ganito yan kakapal. Kasi ipapasa yan doon sa House of Representatives. Doon naman sila Tambayuda, si Tambalusos namimigay ng ayuda, si Tambayuda, ibang racket naman din doon sa kanila, yung mga realignments, yung mga insertions. So, ibang COVID din yun. So, we cannot stop them at this time kung hihingi sila ng mas mataas na budget, mas maraming nanakawin. But we can do something afterwards when na-disperse na yung pondo o nagamit na through the Commission on Audit. Ito lang ang problema sa Commission on Audit. Kapag incumbent yung official, hindi nila kakasuhan yan. Pag hindi na incumbent yan, natalo na sa eleksyon, doon pa nila kakasuhan kasi takot din sila. That's the political structure ng ating bansa. So it behooves upon us, active participation ng taong bayan, in-all out natin yung kuha ko, nakikita natin yun. And then itong discussions na ito, palabas natin sa publiko to exert public pressure sa kanila. Itong mga ginagawa natin, these are steps in the right direction. So, magkaisa po tayo. Yun lang po. Thank you. Thank you, Again, Attorney. so, For that one last okay. Para sa akin, yung tanong ni Pang, ang naririnig ko na tanong doon, kasi nakita natin napakalaking kapangyarihan ng Pangulong ito, diba? At nakita din natin, doon sa 2 taon na yun, na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, na nagkamali tayo sa pagbigay ng tiwala. Siguro bulag at pipi ka na lang kung hindi mo pa, kung bulag na bulag ka na lang siguro kung hindi mo nakita kung gaano kagagarapal kung magnakaw itong mga ito. No, so, ang nakikita kong sagot dito na actually tanong din, ay pwede pa bang pagkatiwalaan ito? Diba? Ganun ba tayong tao? Ganun ba tayong taong bayan? Napapayag pa tayo dito? Magbabago ba ito si Bongbong Marcos na bigla na lang magkakaroon sila ng hiya sa Pilipino? Eh pinakita na nga nila, wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Diba? So sa tingin mo, dahil nag-resign si VP, mapupuno sila ng kahihiyan bigla? Hindi, we cannot ask these people to be what they're not. And they're not public servants. What they are thieves. Mga magnanakaw, itong mga ito. Hindi sila mga public servants, napakababa ng tingin sa mahihirap. Walang respeto. Ang tingin nila sa mahihirap, bigyan mo lang ng ayuda, tapunan mo lang ng ayuda dyan, at susunod na yan kahit saan. Galing ako sa mahirap na pamilya. No, at nakaahon kami dahil may mga scholarships na binigyan kami ng dignidad. Hindi ninakaw sa amin ang dignidad at respeto namin. Pero itong gobyernong ito, walang puso sa mahihirap at walang respeto. So, kasi bakit? Kasi wala naman silang alam eh. Tama si PRRD, wala silang alam. Hindi nila alam paano gumawa ng mga eskwela, paano mag-build ng infrastructures at yung economic infrastructures, yung foreign policy na maayos, na nakita natin sa former president at sa vice president, excellent executives. Walang kakayanan si Bongbong Marcos. So papatagalin pa ba ito? Ang sagot ko dito, hindi na. Hindi kilala ni Bongbong Marcos ang Pilipino. Akala niya papayag tayo habang tuloy-tuloy na binapalahura nila tayo. So, depende sa atin kung ano yung sagot dyan. Thank you. you. I agree with the premise. May mga problema ako dun sa budget. Number one, parang first time na ginagastos natin yung hindi pa nakukolekta. Kasi that's what unprogrammed funds are. Normally, gagawan mo ng budget yan, yung pera na nasa treasury na. So, bilang yan, gagawan mo yung budget niya. Kaya nga, kahit kami nung first few months na gumagawa kami ng budget for the next year, talagang sinabihan kami, walang pera. So, ang sikip ng mga budget ng bawat department, pero wala at any point na nagsabi na pwede niyong gamitin yung unprogrammed funds. Ngayon lang po nangyari yun.
kung ordinaryong mamamayan ka, or ordinaryong kawani ka ng gobyerno, andun ka sa isang ahensya, gagastos ka para sa proyekto, pero hindi naka-certify the funds available, either wala kang proyekto o COA ka. So, pero dito, on a national scale, bilyon ang ginagastos, pwede nilang gawin all of a sudden. Number one. Number two, worried ako dun sa ayuda funds. Kasi walang development eh. Walang mga proyekto na magsusulong sa ating national interest. Walang bagong kalye na gawa ng ayuda funds na yon. Walang suporta sa industriya. At pinaka-significant sa lahat, walang suporta sa agrikultura. Ang nakakainis dyan, in-announce pa ng kalihim ng agrikultura na 2 billion lang ang kailangan para ayusin ang supply and logistics system. Paumpisahan man lang. Ilan ang nilaan natin para sa ayuda? 500 billion. Kukurot ka na lang ng 2 billion, maaayos natin yung pagkain natin. Pero, nilalapit tayo sa giyera, di pa natin kayang pakainin sarili natin, nagbibigay tayo ng ayuda na hindi magre-resulta ng negosyo, trabaho, hindi maaangat ang kahirapan, walang bagong school buildings, walang internet na maayos, di ba? Hindi nagdudulot ng panibagong mga trabaho. So, ang problema ko sa budget na ito, hindi lang yung hinihingi sila more, pero humihingi sila more for the detriment of the country. Can I really add something lang? Sinabi ni Attorney Dixon. Pwera pa doon, yung 500 billion na unprogrammed funds na yon, bawal sa batas yun. O sinabi na ng Supreme Court yon. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Hindi sila nahihiya. Ang sinasabi nila sa Pilipino, they are above the law. They can do whatever they please with this country. They can rape us. Diba? So on top of all of this katiwalian, yung batas sa kanila wala na. Paano yun? Diba? Ano pa tayo? Diba? So yun yung pinagagawa nitong administrasyon na ito. Okay, thank you po. Thank you po sa ating mga resource persons. So, siguro po, po sa press conference, we will give our press 3 more questions. Yun pong mga leaders natin ay mamaya po after the lunch, we will give you enough time para po makapagtanong sa ating mga resource persons. So, our next question from Ms. Jerry. Magandang umaga po, Attorney Dr. Rain, Attorney Glenn, Attorney JC, and Attorney Victor, to everyone who's here. Gusto ko lang po sanang itanong, what can you say about, kung matatandaan po natin, before this movement started, PRRD spoke about the, yung mga kasama po ni Inday Sara who are raising the issue on confidential fund. And he said na kung korupsyon ang pag-uusapan natin dito, ang legislature, kayo ang pinaka-corrupt na institusyon. And they are not following the auditing standard that we know. So, ang pera natin, ginagastos nila in a way na pinipirmahan lang nila ang certification at walang resibo. I would just like to ask ating mga maisog heroes dito, what can you say about this? I agree with the observation of PRRD. And I think CPRRD is just echoing the sentiments of most Filipinos. Talagang walang hiyaan eh. Talagang kapalan ng mukha. Imaginin mo, winestyon sa isang programa sa SMNI kung paano ginagamit ang pondo doon sa Office of the Speaker, anong ginawa. Ikinulong si Lola, hindi kinulong si Eric. Bakit? Ay ba'y santo? Na hindi pwedeng tanongin. Ang soberanya ay ang Pilipino. Tayo ang soberanya. At karapatan dapat nating malaman kung paano ninyo, di ba kung ginagastos kung paano ninyo linulustahin yung kada 5
na nagmumula sa buwis ng mga pinagpapawisang Pilipino araw-araw para lang kumita at merong may uwing pagkain sa kanilang pamilya. Yan ang pakiramdam ko. At alam ko, pakiramdam din ng maraming Pilipino. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha at kapal ng apo? Lustayin yung pera ng Pilipino. When I was congressman, wala pong ganong liquidation by certification. I mean, liquidation by certification, di ba yung pera bibigay sa'yo, tapos bipirma ka na lang ng certification. Wala pong ganon sa aming panahon. That was 2007 to 29. That was Speaker Divinencia and Speaker Nograles. Ito lang yata itong panahon na to, na bibigyan ka ng pondo, pag-liquidate ka na lang, si-certify mo lang. Wala, karapalan po talaga yung nakawan dito ngayon. Ito lang na administrasyon na to. Ang Centers of Corruption dyan sa House of Representatives Committee on Accounts, na asawa ni Tambayuda, ang chairman. Saan ka makakakita ng speaker at ang Committee on Accounts mag-asawa? Plus yung Committee on Appropriations. Ayan yung mga Centers of Corruption. Example, yung unprogrammed funds and program funds. Yung program funds, may pondo yan. Tapos ang gagawin nila, ililipat nila yung funded programs to unprogrammed funds. Yung unprogrammed funds, uutangin pa yan. So you see, pag program funds, may pondo na yan. Pag unprogrammed funds, uutangin pa yan. O kung makaligom tayo ng mas maraming taxes. So, ang mga worthwhile projects dito sa program funds, lilipat doon sa program. Tapos, yung mga gusto nila, yun yung ililipat nila doon sa may funding. Ano yun? Yung bakbakin yung kalsada na maayos pa. Road reblocking. Binabakbak, di ba? Marami yan. Binabakbak yung kalsada na maayos pa. Kasi 50% ang kita mo dyan. O di kaya, road resurfacing. Yung lubak-lubak na kalsada, dadagdagan ng base course, pipisunin, pagdating ng ulan, wash out, funded ulit next year. So, recurring expense yun. Pero walang benepisyo sa tao bayan. Ayaw nila ng road concreting kasi mahal yun. Walang kikitain si congressman. Pero sa road reblocking, pag ikaw ang kongresista, ikaw ang kontraktor, 50% sa iyo dyan. So, paborito nila yan. Nakita niyo ba yung bukid na may net? Yung netting sa bukid na parang ulo ng chef na may net, paborito nila yan. Dredging, kasi hindi ma-quantify yung paborito nila yan. Flood control, walang control, ang flood nandyan, pero naubos ang pera natin. Ito yung mga paborito nilang pagnanakawan ng pera. So pag nakita ninyo, ito pa yung road guardrail, yung yellow na nasa gilid ng kalsada, paborito nila yan. Malaki ang kita dyan, up to 70%. So, ito, pag nakita niyo yung mga project na ganyan, makikita niyo yung extent ng corruption at kawalang hiyaan na mga taong naglalagay ng pondo dyan. Sino pa ba? Kundi yung mga congressman. Yun lang po. Hindi siguro aksidente yung sinabi ni Attorney Glenn na ngayon lang nangyari sa Kongreso yung ganitong kawalang hiyaan, mga magnanakaw na harapan. Hindi yun aksidente kasi ang leader nila mismo, ang president nila mismo, parang binuksan niya yung pintuan sa impyerno at bitbit niya lahat ng mga yan. No? So, naalala ko kasi yung president natin si PRRD, seryoso siya talaga pagdating sa katawin. Honestly, nakita ko siyang nanipa ng isang undersecretary pagkatapos niya i-fire nung nalaman niya na nagnanakaw. At saka marami akong kwento na hindi ko pwedeng ikwento pag nagiinuman lang tayo. Pero maliwanag, talagang sisipahin ka niya. Makakatikip ka talaga as in flying kick, gano'n. Kasi galit na galit talaga siya dyan. At saka, ang nauuna ay siya. Siya ang nauuna na simple ang pamumuhay at hindi siya magnanakaw. At saka yun nga, yung marching orders nga sa amin, nung kami take oath of office na number 1,
huwag kayong magnakaw sa Pilipino, at number 2, magsilbi kayo ng maayos. At yung buhay namin noon, nagtatrabaho kay PRR, napakasimple talaga, payak. Kung ano yung totoong, kung ano yung kinakain ng Pilipino, yun ang kinakain namin noon. Hindi katulad ngayon, steak, lobsters, prawns. Pag pumunta kayo ng Malacanang, araw-araw buffet, na walang kahihiyan itong mga ito. Naisip ko, masyado kaming maingat noon, hindi kami nagpi-business class, hindi namin pitpit yung mga asawa namin at mga anak namin, or kung ibibitbit namin, minsan pipinala ko yung anak ko, ako nagbabayad, maliwanag. No? So, ang gusto ko lang sabihin, nung dumating si Bongbong Marcos, matindi ang katiwalian kasi siya mismo talaga ang magnanakaw dito, numero 1. Pati yung asawa niya. At walang kahihiyan itong mga ito. Walang kapasidad mahiya sa Pilipino. So ano mangyayari sa Pilipinas, di ba? Nililimas nila ang kaban ng bayan. At yun yung narinig ko sa isang nasa serbisyo pa ngayon. No? Sabi niya, ma'am, wala talaga, hindi talaga magbabago yung mga yan. Nandyan sila, umupo sila dyan para magnakaw. Wala naman ako sinasabing hindi nakakagulat sa inyo, di ba? Ang nakakagulat dito yung kakapalan ng mukha nila. Back to back yung PCSO, di na nahiya. No? At saka yung 90 billion ng PhilHealth. I could go on and on. Napakadami mga magnanakaw ng mga ito. So, nagkamali tayo. Kasi nung lumalaki ako, ang dinig ko, Marcos, Romualdez, magnanakaw. Pero binigyan natin ng chance, no? Nagbago ako ng isip, sabi ko, sige, give a chance. Kasi sinabi ni VP eh. Pero mali, totoo pala. Talagang nasa kalamnan nila, mga magnanakaw itong mga ito. Kung di ang nagkakamali, yung liquidation na yan, established ng 2011 through a joint resolution. Hindi siya joint, pero nag-usap ang Kongreso at saka Senado na ganito ang magiging liquidation nila. Nakatarget ito dun sa individual budgets for offices ng bawat kongresista at saka bawat senador. Hindi ko na alam kung magkano ngayon. Pero dahil predictable yung amount every month, meron silang budget for that, predictable yung, for example, yung MOOE nila, predictable yung magiging sweldo ng bawat staff kasi merong formula yan na you have X number of employees, may mga ranko yan, so napipredict yan. Kaya as a matter of saving time, bis na magpapadala ng resibo for lahat ng gastos, kada opisina na halos pare-pareho naman buwan-buwan, ginawa nila yung resolution na yun. And the problem rin is that in the absence ng mga resibo na yun, pwede ka mag-host employees. So lahat ng mga empleyado mo, pwede mong ilagay pangalan ng mga anak mo, ikaw ang kukuha. Pero sa totoo lang, small time pa yan. Although natutuwa ako na napagtuunan niya ng pansin, ang talagang issue dyan, yung sa discretionary travel, ganyan. So, ang bawat kongresista, hindi yan makaka-travel kung walang travel authority galing sa speaker. Tapos, kung ubus na yung allocation mo for travel kada buwan, pwede kang humingi. At syempre, kung sino yung malapit sa kusina, yun po ang mabibiyayaan. So it becomes a form of patronage. Kailangan sip-sip ka para makatravel ka. Para yung pondo mo, kung kulang yung kada buwan mo, kasi pare-pareho naman kayo kongresista o pare-pareho sa mga senador, mas malaki kung ikaw ay may vacuum cleaner, kumbaga. So, pagkatapos nun, anong nangyayari dito? Magkakaroon kayo ngayon ng homogeneous Congress. Lalo-lalo na paggarapalan talaga yung amount na nilalaan nila na discretionary. Okay, travel. Diba? Kasi, kailangan lumapit ng kongresista, hawak ka ngayon sa liig ng speaker. Kaya nakikita natin, halos walang oposisyon sa Kongreso ngayon. Bunga ito nung discretionary na yan. So dapat, bukod dun sa tinitignan natin yung certification, yung liquidation by certification, ay nagtatanong din tayo. Ang lakas din naman ng loob nila magtanong dun sa confidential funds ni BP, pwede magtanong din tayo.
Diba? Kamusta naman po ang travel? Kamusta naman po ang discretionary? Meron din po kayong confidential at mayroon din po silang intel. O sabihin na natin, hindi natin pwede tanungin yun sa intel. Tanungin naman natin yung iba. Uy, teka, yung confidential, kahit generic na explanation, saan po ninyo ginamit yan? Well, saan po kayo nag-travel? Sumama po ba kayo sa lahat ng travel ng Pangulo? Anong pondo ginamit po ninyo? Meron po ba kayo, ang presidente ba ang naggasto sa inyo? O Congress ang gumasto sa inyo? O meron sa inyong may ibang mga connection sa ibang mga ahensya na nagdi-dispense ng pondo? O baka nanalo kayo sa loto? Hindi natin alam. So, yun yung ano. So, in addition to dun sa certification, liquidation by certification, I think we have to ask dito sa mga discretionary nila. Meron akong information na doon sa House of Representatives, kapag mabigat yung panukalang batas, binabayaran sila ng 1 million kada boto. Kapag hindi masyadong mabigat, 500 o mahalaga, 500,000 per vote. So isa pa yan na dapat natin bantayan. Hindi po yan nangyari sa panahon namin. Pero ngayon, doon sila nagbibila sa opisina ng asawa. Pero naman po, last na, meron kasi akong gustong basahin. Marami nagpapadala sa akin ng mga messages. Ito yung isa sa mga message galing sa ordinaryong mamamayan. Sabi niya sa akin, with former President Duterte, di ko po naramdaman ang hirap. Right now, napuputulan na kami ng kuryente, delayed ang payment ko sa bills at nagkukulang na po ang pangbili ng food. Yung mga buhaya sa kongreso na yan, imbis na pumunta dito sa mga kababayan natin, sa mga napakalalaki nilang mga tiyan dyan na pupunta yun. We have to make that connection. We have to really make that connection. Naghihirap ang taong bayan kasi itong mga kongresista, mga magnanakaw. No? So, that connection is very clear. That has to be very clear. And it has to go all the way up to Malacanang. Hello. Sir, napakaswerte po ng press conference and leaders forum na ito dahil masyadong malaman at mainit po na yung mga ibinibigay sa ating mga impormasyon. Pero siguro po para mapagbigyan natin iba pang media, ay bibigay po natin yung huling katanungan kay Master Judea ng Manateros para po sa ating press conference. Salamat, Chairman Rodel. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga maisog. And of course, yes, and of course, din sa mga future senators natin. Well, itong tanong ko po ay dinidirect ako po kay Sir Manny tsaka kay Sir Ricky, no? Kahapon po kasi, pero pwede po kayo sumagot, ma'am, Sir. Kahapon po kasi sa Banateros, sa SMNI Live, napag-usapan po namin doon yung posibleng papalit kay VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary. At lumilitaw po sa mga pangalan ng ni Franz Castro na alam naman natin kung nasaan po ang lini. So kahit sa Facebook, mag-search po kayo kung sino susunod na DepEd Secretary, lumalabas po ang kanyang pangalan. So ano po ang magiging komento niyo po dito at ano po kaya ang sasapitin ng ating Department of Education kapag sila po ang humawak? Sir Ricky and Sir Manny. Salamat po sa pagkakataon. Una po, papasalamat po kami sa ating pong pangalawang Pangulo sa kanya pong naging desisyon na bumitiw na po sa mga sa dalawang ahensya, no, yung Department of Education at saka po yung kanyang posisyon sa ERCA. Kung sino po yung papalit sa kanya o hahalili sa kanya sa posisyon, eh, hindi pa naman po ito malinaw. No? Una, mayroong mga haka-haka ngayon, mayroong mga huugong papalit, pero with regards po doon sa eksakto kung sino man, ay wala pa naman din po kami nababalitaan kung sino. Ngayon, doon po sa tanong na
Yung pong binanggit na pangalan, Franz Castro po. Franz Castro. Sa Makabayan Ewan ko, sa Makabayan Black yata ito, kung di ako nagkakamali. Makabayan Black. Nandiyan pa naman po talaga yung Makabayan Black. Nandiyan pa sila sa Kongreso. At nasan ba sila kapag nagpapalit ng Pangulo? Kadalasan kapag nagpapalit ng Pangulo, yung mga nasa Makabayan Black, sa naalala ko, nakikita ko na kagad yan sa lansangan. Nagbibigay na kagad sila ng kanilang mga tindig sa mga maiinit na isyu ng lipunan. Pero sa kasalukuyang panahon, wala yata, tahimik yata sila. Mukhang masaya na sila doon sa kanilang kinalalagyan ngayon sa Kongreso, sapagkat kabahagi na sila ng struktura na kung saan ay binabanggit kanina ng ating mga kasama na nakikinabang doon sa ginawang struktura ngayon na namamasasa sa kaban ng bayan. Ano? So, panawagan sa kanila to sa mga nasa Makabayan lang. Imulat niyo yung mga mata niyo sa nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa. Huwag kayong magpauto, no? Huwag kayong magpauto sa kung sino man na nagbubulong at nagdidikta sa inyo. Mulat nyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo yung tunay na sitwasyon ngayon sa kasalukuyan ng ating bayan. Para masabi natin kung kayo man ay karapat-dapat. Tingnan natin sino ba yung unang bumabanat sa ating pong mahal na si Bibi Sara noong mga panahon ng nag-uumpisa pa lamang siya sa kanyang tungkulin. Hindi ba itong mga talunan ng mga nasa Makabayan lang na tumakbo sa Senado ang unang-unang kumakyaw-kyaw na dapat daw mag-resign si Bibi Sara? Di na nahiya itong mga tao ito. Sana kapag nagsasalita itong mga nasa Makabayan lang, ay nakatapak pa yung paa nila sa lupa at nararamdaman pa nila kung ano yung nangyayari sa kanilang kapaligiran. Nahamon ko po yung mga nasa Makabayan lang. Itapak nyo muna yung paa ninyo sa lupa bago po kayo magsalita. Kung magiging DepEd Secretary si Franz Castro na isang operatiba ng CPP, NPA, NTF, para ka nagpapasok ng yung tinatawag sa English na fox in the hen house. So, kasi ang number one na ginagawa ng mga yan ay mag-recruit ng mga anak natin. At yan ang pinaka-target ng CPP, NPA, NTF, ang mga anak natin. So, kaya tayo grateful nung si Vice President ay DepEd Secretary at NTF LCAC Co-Vice Chair kasi maliwanag siya kung ano ang CPP, NPA, NTF at mas mahalaga kung ano yung proteksyon at depensa na kailangan para sa mga anak natin, para yung mga buitre na yan, kasama din yung mga ibang problema na katulad ng drugs, etc. ay mapoprotektahan ang mga anak natin. So nakikisa ako kay Sir, kay Sir Regina, kasi sila, mahilig sila magsabi, di ba, na para sa bayan sila, etc. Kampi niyo na si mga tuta na kayo ni Marcos. Mga tuta pa rin kayo ng mga kano, di ba? Ano nangyari sa mga pinagsasabi ninyo? So, I guess yun lang, no? Kung si Franz Castro ay maging DepEd Secretary, siguro nababagay siya kasi palpak na palpak ang Marcos administration at siguradong papalpak siya at ang ating mga teachers at ang mga estudyante ay nakakaawa. Not that I think this president cares about it.